YouTube channel. By the way, my name is Rosalyn. Kung first time ka sa aking YouTube channel, please like, share, comment, and subscribe my YouTube channel. By the way guys, meron po akong ipiplex na product sa inyo. Ito po ay about sa cream or ointment. Ayan, ang pangalan niya po ay Halobetasol propionate ointment or halobate ointment. Um, Siya nga po pala guys, ito ay uh, ginagamot ko po. Ito po ay ginagamit ko at pinapahid ko po sa aking keloid. Hindi niyo po na itatanong guys, meron po akong keloid. Alam niyo po ba kung ano yung pinagmumula ng keloid guys? Ayon lang po to sa aking experience. Ang sabi po ng mga nakausap ko, ng mga friends, ang sabi po nila, once na ang tao ay may keloid, ito po ay nag-uumpisa sa pagka ikaw ay merong allergy, tapos binakunahan ka o bigyan ka ng vaccination, ito ay hindi po pala maganda. Kaya dapat po pala bago nyo pabakunahan yung mga anak nyo, kahit po medyo may isip na sila o may edad na, kailangan magtanong muna po kayo sa doktor o kung sino man po yung mag-i-inject sa anak nyo. Kung meron po silang mga allergy, yung po pala yung nagkukos po ng keloid. Once na in-injection na ng isang tao at merong allergy sa balat, yung po yung keloid na buhay. Marahil sa inyo ay nakakakita na po ng ganyan. Sa akin pong experience, ganyan po yung nangyari sa akin. Ang natatandaan ko po kasi noon, nung elementary po ako, kung di po ako nagkakamali, grade 1 pa lang po ako noon, meron pong vaccination sa school namin. Tapos, that time, nagkaroon po ako ng allergy sa balat. Yung mga kati-kati po. Tapos, wala pong tanong-tanong, wala pong mga sinasabi about sa mga vaccination, kung kailangan ba na wala siyang sugat o walang allergy. Hindi ko naman po alam yun that time. Meron po akong allergy noon. Tapos, natatandaan ko po noon, nung natapos yung vaccination sa akin, yung bakuna ko, buhay po siya. Yung medyo maumbok po siya, parang may laman, ganun. Hanggang sa lumaki po siya, hindi ko siya pinansin. Hanggang sa nag-asawa na ako, wala naman pong nagsasuggest sa akin about dun sa pag may mga keloid, kung pwede ba siyang paoperahan. Kasi yung kaso po sa akin, pinaoperahan ko po siya. Pero hindi naman po dapat sana. Pinagamot ko lang po sa derma or dermatologist na doktor. Ang kaso po, yun na, napa-opera na namin. Kala ko po kasi pag naoperahan, yung may mga keloid na ganyan, na buhay, ay okay lang. Pero hindi po pala siya maganda. Kasi yung balat natin, manipis na siya. Tapos, bumabalik po pala siya uli, yung keloid na yan. Papakita ko rin po sa inyo yung keloid ko na operahan noon. Tapos, bumalik na siya. Tapos, hanggang sa lumaki po yung mga side niya, sa mga gilid. Tapos, yung last na paggamot ko po sa doktor, sa dermatologist, na private na dermatologist, ito po yung binigay sa akin na cream. Yan nga po yung halobetasol propionate ointment or halobate. Bali, binili ko po siya ng 1,000. Tapos, search ko po siya sa Google. Ang presyo po nito sa Google, pag bibili po kayo sa Watson, ang price po niya ay 1,208 pesos. Yan po. Tapos, sa South Drug naman po ay 1,150 pesos. Sa Mercury, hindi ko po alam kung magkano. Search ko lang po sa Google. Ito po yung nakita ko doon na price list nila. Kumbaga, yung para po doon sa private na doktora ko, sa dermatologist, mas mura po pa pala yung pagkabili ko kasi 1,000 po, sarado. Samantalang sa labas, mas mahal po siya ng konti. Yan. Sabihin ko lang po sa inyo kung ano ba yung mga benefits o nagpapagaling dito sa halobetasol. Ito nga po pala ay made in India. Yan. Ito po ang sabi, helps reduce swelling. Number 2, itching. Doon sa mga sugat na nangangati, sa mga allergy na mga kati. Tapos redness, yung mga namumula. Tapos number 4, irritation caused by plaque psoriasis. Yan, yung may mga psoriasis po, alam niyo po yung mga balat na parang nangangaliskis. Tapos makati po siya na pulang-pula. Yan. Tapos yung parang may kaliskis, scales, at yung nangangati at yung nagdadry yung balat. Yan.
Tapos number 5, yung may dermatitis, itchy, swelling of the skin. Tapos number 6, eczema. The best din po pala to sa eczema, itchy, cracks, swollen, or rough skin, or other inflammatory skin conditions. Yan. Tapos, ang expiration nga po pala nitong halobetasol propionate ointment ay sa May 2027 pa po siya ma-expire. Yan. Pero, ang gamit lang po sana nito until 2 weeks lang po pagka ipinahid mo. Kung hindi niyo po natatanong, nag-start po akong gamitin to last April 24, yun ang pa-check up po ako. Tapos bali 25 na ako nag-start nagpahid. Ang step by step na pagpapahid nito ay tuwing umaga po at sa gabi bago matulog. Yan. Ang kaso nga po, hindi ko po siya naipapahid ng twice a day. Kung minsan po, sa gabi ko lang siya ipinapahid. Yan. Pero at least 2 weeks po na ipahid nyo siya ng every day ng 2 times a day. Yan. Tapos 30 grams po siya ang laman niya. Ayan. Yan. I-try nyo po to sa may mga keloid. Lalo na po yung mga lumalaki na siya. Maganda po siya guys. Ayan po ay, hindi ko po siya ini-endorse. Ito po ay ayon sa experience ko sa pagpahid ko. Kasi yung keloid ko po, lumaki na po siya sa mga gilid. Lumaki na po siya. Tapos, sobrang kati-kati talaga niya. Hindi ko maiwasan, hindi ko magalaw o haplusin o kamutin. Tapos, ngayon po, nag-flat na po siya. Hindi pa lang po as in flat na flat. Pero, sa makikita nyo po, ipopost ko po dito yung, yung picture niya ng keloid ko. Nag-flatten na po siya. Ito lang po yung mabilis talaga siya nag-flat. Tapos, kahit papano, yung, niya, medyo nawawala-wala naman yung kirot niya. Tsaka yung parang namamaga siya sa mga gilid. Ayan. Kung yung may mga keloid po sa inyo, pwede nyo po itong i-search or bumili punta kayo ng Watson or South Drug. Ito po, bumili kayo nito. Maganda po siya guys. Nire-recommend ko po ito sa inyo. Sa may mga keloid former po. Ayan. Mamura nga lang po ito na nabili ko kasi nasa private doctor ako. Ayan. Okay naman po siya kasi effective naman siya kahit medyo may mamahalan siya kahit pa paano. Masasuggest ko po sa inyo, ito po ang bilhin yung cream or ointment, halobetasol propionate ointment or halobate. Made in India po ito. Yan. Ganito na lang po ang aking video. Sana po nagustuhan nyo itong aking video na share sa inyo about sa keloid. Yan. I-attach ko na lang po yung aking picture dyan nung before or after dito sa paggagamot ko ng halobetasol propionate. Yan. Hanggang dito na lang po ang aking video. Salamat po ng marami. Don't forget to like, comment, and share my video. Rosaline Sinense. Bye-bye. God bless you all. Thanks for watching.